na panahon. Anong kanyang ginagawa ngayon, mga kababayan? Eto, di ba nung nakaraan, inaaway niya si Pangulong Bongbong Marcos? Etong tigas, di ba to, biglang lumambot. Yung tigas, di ba to, mga kababayan, naglaho na. Oh, akala naman niya, kaya niya si PBBM nung sa Liwasang Bonifacio, kung ano-anong pinagsasabi niya doon sa matanda. Kung anong pinagsasabi niya dito sa presidente natin. Oh, mga kababayan, ngayon, anong sabi, nagmamakaawa ang kumag. Uy, nawala si BBM ah. Teka. Presidente Sir, dahil panawag ako kay Presidente Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. At alam ko rin na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umuapila sa iyo na sana alagaan mo. Biglang nang makaawa. Na hindi madala sa ibang bansa. You are our President. You are our President. It is your moral obligation. Not only your constitutional mandate, kundi moral obligation mo. Moral obligation daw ni President Bongbong Marcos na siya ay protektahan. Di ba moral obligation din ng Pangulo na ibigay ang hustisya para sa mga kababayan natin na pinagpapatay ninyo? Di ba? Na walang hustisya. May pasabi-sabi pa kayo na mayroon tayong Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Pero ang ginagawa nyo, 6 feet below the ground kaagad. Para wala na kayong daw papakainin. Tapos ngayon, Mr. President, I'm begging you. Walang iya ka. Bato de la Rosa, sana kumanta ka na lang. Yes, sir, na protektahan ang bawat Pilipino Oh. na hindi madala sa ibang bansa. Wow. Lalo na alam mo na wala silang jurisdiction dito sa atin. At gumagana ang ating criminal justice system. Gumagana ang ating justisya sa Pilipinas. Wow, biglang gumagana ang ating criminal justice system, ha? Biglang nagbago, mga kababayan. Uy, nako. Hindi natutulog ang ating justisya. Kaya Sabi ni Harry Roque, hindi gumagana ang justice system dyan, kaya ako nag-assisik ng asylum. Sabi naman ni Bato de la Rosa, gumagana ang justice system natin. Ano ba talaga, kuya? Pagpabor sa inyo na ayaw nyo madala sa ibang bansa, gumagana ang justice system natin. Kapag nasa ibang bansa na kayo, nagtatago kayo, hindi gumagana ang justice system natin. Buisit! masyadong overreaching yung ICC sa atin. They are, wala na, sobra na, we are not there. Hindi naman tayo koloni, hindi naman tayo subjects nila. Bakit tayo sigibaw sa kanila? When you say na harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas, ikakagalak ko yan, ikagmamayabang ko yan. Harapin ko dito sa ating bansa. Naku po, kung dito lang haharapin, walang mangyayari. Nakita nyo yung mga supporter ninyo? 'Di ba kung paano manggulo? Nakita nyo yung network ninyo? Yung lawak ng inyong network, kahit sinong tao kayang-kaya nyong bayaran eh. Walang kayang-kaya nyong baliktarin ng batas dito. Pero kung sa ibang, dito sa ating bansa, pero kung sa ibang bansa naman, dahil panawag ako kay Presidente Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. At alam ko rin. Hindi daw galit. Biglang hindi ako galit sa iyo, sir. Pero nung nagwawala sa Liwasang Bonifacio, di ba? Nagwawala. Tapos nung nakaraan doon sa, meron siyang voice record, mga kababayan, doon sa rally ng raid sa Cebu, kung ano-ano mga pinagsasabi. Di ba? Kung ano-ano mga pinagsasabi. Tapos ngayon, sir, Presidente, hindi ako galit sa'yo. Nagmamakaawang kumag. Hoy, yung sinasabi mo kahapon na hindi totoo yung warrant ng ICC, mamaya maririnig mo. Na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umuapila sa'yo. Oo. Na sana alagaan mo bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Ibig sabihin yung mga biktima hindi mga Pilipino yon ba to?
Hindi ba yung mga biktima, yung pamilya ng biktima, hindi mga Pilipino yon ba to? 'Di ba? Kasi kung ako ang presidente, kung ang pagbabasihan natin ay pagbabalanse, mga kababayan, isa ka lang eh. Ikaw pa yung mga pumatay, isa sa mga pumatay dun sa mga yon. Tapos marami sila naging biktima. So pipiliin ko yung marami kumpara sa'yo. Pare-parehas naman kayong mga Pilipino eh. 'Di ba? Pero nasaan ang hustisya? Ang hinahanap natin dito ay mapanagot yung gumawa ng crimes against humanity, yung mga genocide, yan ay may conviction ng more than 6 years. At life imprisonment yan. So sa makatuwid, hindi ka dapat protektahan. Hindi ka nga dapat protektahan ng Senado. Bakit po protektahan ka pa ng ating presidente? Bungaw! 'Di ba? So ito sabi ng ICC sa'yo. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 Wow. to kill Haba. alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. de la Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Maliwanag na ha, Bato de la Rosa. Kaya yung narrative ninyo na peke ang warrant of arrest na daladala ni Trillanes, walang katotohanan yan dahil mismong ang International Criminal Court, kung sabihin nyo na AI ito, puntahan nyo ang website ng ICC at makikita nyo ang video na ito ay talagang sinabi po nila. Okay, posted yan. Kaya wag nyo sasabihin AI lang yan. Hindi naman siguro na-hack yung website ng ICC para sabihin nyo na AI lang ang nagsasalita at hindi talagang galing sa International Criminal Court ang arrest warrant. Again, mga kababayan, ulitin ko lang, November 6 pa daw merong warrant of arrest si Bato de la Rosa. Pero unsealed. Okay? Hindi pa pinapaalam kung ano ang nilalaman, kung sino-sino ang mga kasama doon. Ngayon lang natin nalaman. Kaya yan po ay hininto or pinatigil pansamantala na ito po ay ibigay sa kinauukulan dito sa ating bansa sapagkat itong magkapatid na Rimulya, particular na itong si Boying, ang sumira, mga kababayan, imbis na ipapadala nila yan para hulihin si Bato de la Rosa ng lihim, dahil nga madaldal itong si Boying, kagaya ng sinabi nitong si Sentry, ay baka magpapresko na naman, ilantad sa media, di ba? Dahil puro incompetent, puro papogi, puro papresko ng alam. Parehas silang magkapatid na Rimulya. John Vic, kami ay nananawagan. Where na you? Nasa na yung 10,000 na kapulisan? Ha? Nakita ko pa kagabi. Pag-alis namin, yung mga pulis mo, John Vic, kinakawawa ng mga DDS. Pinagtutulakan.
Pinagsisigawan, sinisigawan. Mga pulis yan ha, papayag ba kayo na ganon? Yes, sabihin natin, dapat maximum tolerance. Pero wag kayong papayag na kayo ay hawak-hawakan, itulak-tulak. Di ba? Dapat kahit ba paano, distance naman yung mga tao doon. Hindi pwedeng kayo, bilang mga law enforcers, ipapayag kayo, nagaganyan-ganyanin lang kayo ng mga tao doon. Sana maging, kayo, di ba? Matikas, matatag. Hindi yung matimbuang. Parang konting pitik lang sa inyo, wala eh. Mabuti pa si Tory dati. Maximum tolerance pero pumapalag. 'Di ba? Hindi siya pumapayag. Okay pa si Matibag eh. Si Matibag kagabi. Oh, minura-mura siya, hinahamon ng suntukan, nilapitan niya. Halika rito, halika rito. Sabi niya ganun, PI ka, halika rito. Subukan natin tapang mo, halika, halika, halika. Yung nagyayabang na naghahamon ng suntukan, nagsusumbong sa mga DDS eh. Sa mga kasamahan. Akala nila, kayang-kaya nila na paatrasin itong si Matibag. Matibag nga, hindi matibag eh. Dahil matibay. O, di nyo kaya. Ang kaya nyo lang dun, yung mga babae kahapon eh. Kahit nga ako, kung wala si Mrs., kung hamunin ako suntukan, basta isa-isa lang. 'Di ba? Papayag ako, basta isa-isa lang. O, walang hawakan ng patalim, suntukan lang, kahit agrabyado ako. Papayag ako dyan. Basta wag lang kayong, wala lang traiduran. Dami nyo eh. 'Di ba? Wag nyo lang ako tatraidorin sa likod, di ko kayo makita. Wala bang interview si Boy Prescon, wala pang sinabi sa media. Wala naman akong planong tingnan eh. Parang mayroon, kaya lang wala akong planong tingnan, sir. Nabubuwisit lang ako sa pagbumuka eh. Anong oras na sila nagdatingan kahapon? Yung tatlong truck na malalaki ata yun? 3 o 5? Hindi ko sigurado. Parang na eh. Parang alas 12 namang no? Dumating. Parang alas 12 na dumating. Yung sinong ulihin nila ng mga kababayan? Magbabantay na lang sila doon. Kung dumating sila maaga, nung dumating ang NBI, nandun na rin yung 10,000 sana na sinasabi niya. Hindi na nakapasok si Bato. Visit. Anyway, mga ka-GP Natics, good morning po sa ating lahat. Magkita-kita tayo mamaya. Bye-bye, guys.